Good morning mga kaibigan. Kumusta po kayong lahat? Sana po'y mabuti, nasa mabuting kalusugan ang lahat. Ang inyong mga pananim ay sana'y mga okay din at malusog. Okay? So ngayong araw po ay October 13, 2023. Araw po ng Biyernes. At sa video na to naman ay magbibigay tayo ano na po yung nangyari dito po sa ating green bell. Okay, so yung pong mga nakapanood, yung mga sumusubaybay sa cucumber, 48 DAS na po niya ngayon, 47 DAS, naggawa po ako ng video last time. Yun po yung ating pipino, andun sa side na yun. And then nag-expand po tayo rito, 6 beds na tigna 9 meters, so around 54 linear meters tatamnan. At ito naman ay magsisimula naman tayo ng bell pepper. So specifically po yung ating Aristotle F1 variety ng Semenis. Alright, so tingnan po natin muna yung condition. So dun po sa mga hindi pa nakakapanood ng ating mga videos nung sinimulan natin to from day 0, ang ginawa po natin, nag-prepare po tayo ng bed. So 3 days ago po ay nalagyan na po namin ng mulch. Okay, and then sa loob po ng 3 araw ay kinuyur ko itong bed. So piniprepare ko para lumambot, no? Mas gusto po kasi ng bell pepper ay malambot yung lupa, malambot na buhaghag. So hindi naman po sobrang basa yung bed, kasi pag sobrang basa po magkakaproblema naman yung ugat. So in this case po, ang piniprepare ko lamang po yung ating taniman para pag itinransplant ko po yung ating mga seedling ay ready na yung ating bed. So naglagay po tayo dito. Ano po yung nilagay natin? So yung una, nag-base po tayo ng compost. Naglagay po tayo ng carbonized rice hull or yung uling. Okay, and then naglagay din po ako ng coco peat para magsilbing sponge po sa lupa. And then nag-add din po tayo ng guano post. So guano post is a bat manure and rich in phosphorus, okay, and silicon, and then silica, okay. And then naglagay din po tayo ng vermicast organic fertilizer. And then kinuveran po natin yung ating bed. Kinuveran po natin ng mulch, plastic mulch po. Wala pa po akong weed mat. Plastic mulch po yung aking ikinover. Yung black po nasa ilalim, yung silver po nasa ibabaw. So silver para po magre-reflect yung ilaw, yung sunlight magre-reflect sa ilalim ng dahon, and hindi rin mag-absorb ng heat. Okay? And then yung aking lumang weed mat, nilagay ko po diyan sa sidewalk to suppress yung weed, no, sa sidewalk, para hindi ako magdadamo. Tinatamad tayo magdamo, kaya po ganyan po yung ating setup. So may question po akong na-receive sa comment, pag naka-greenhouse daw po ba, kailangan pa po ba mag-mulch? So preference po yan ng grower. Okay? So may mga nakikita po ako, hindi na po sila nagma-mulch. Alright? So sa akin, dahil ito pong lugar ko ay sobrang dami po ng damo rito. As in, yung damo po rito ay barsanga or yung tinatawag ng mutha. Ganito po yung damo, tingnan nyo. Ayan. Ayan, ganyan po yung mga damo rito. So it will not be advisable for me na hindi mag-mulch, dahil mauubos po ang oras ko dyan kada damo. And mabilis pong dumami yan. Sanga ng sanga po yan, and then tubo ng tubo. Kaya kita po ninyo, kahit po tayo naka-mulch, ay pinepenetrate po niya yung ating plastic mulch. Pero napakalaki tulong po ng mulch, dahil almost 95% ay nasusuppress niya. Okay? So ayan, bubunutin ko na lang yan. Kapag magbabawas ako ng damo dyan, bubunutin ko lang yung mga tumutusok sa ating mulch. So ito po yung comparison. Kapag hindi po ako nag-mulch, yung pong ating bed, dapat ganito na po yung damo niyan. Yan. And then ang bell pepper po, ayaw po niya ng palaging nagagalaw ang kanyang ugat. Okay, kaya dapat po naka-mulch po tayo. Okay? Or tinatabunan. So depende po sa inyong lugar. Sa akin, yun po ang aking preference, dahil ayaw ko pong magdamo. Okay. So move po tayo sa seedling. So ito pong seedling natin, ito po ay galing sa farm. Doon po sa farm sa Castañeda. And pinunla po ito ni father, kaya lang wala na po siyang matamnan, kaya inarbor ko na lang. Okay, medyo matanda na po itong seedling na to, no, kasi ito ay seed sow niya po noong, ayan,
July, January, February, March, April, May, June. Nung July 21 pa po niya ito ipinunla sa seedling tray. So assuming po na 7 days or 10 days bago mag-germinate, so July 31 ang ating magiging day of sowing, day as 0 ng day of sowing yan. So mag-add po tayo ng 7 days doon. So July 30, di ba? July 21 niyang sinitsow, sabihin na natin 10 araw bago tumubo. So July 31. So September po ay 30. Ngayon po ay yung July, August and September po. Nasa more than 60 days. No. Ano ba yung August? Meron pa tayong 31 sa August? Hindi ko alam kung may 31. January, February, March, April, May, June, July, August. So 30. 60. Plus 14. Oh, naku. Nasa 70 days na po pala ito. Tama ba? Tama ba yung calculation ko? Pero try po nating itanim dito sa ating bed. And ipapagandahin natin. I think makakahabol pa naman yan. Yung puno niya, oh. So ano man na, gumugulang na. So papahabulin natin and titingnan po natin kung mapapaganda pa natin dito po sa ating bed. Ngayong araw po ang schedule ng pagtatanim natin yan. Okay? And dito po natin yan itatanim sa gilid. So paano nyo tatatsahin? Tatapat siya sa mga butas or sa mga emitter. Kasi po may drip lines po tayo sa ilalim. So kinakapalan po namin yan. Yan. Kakapain mo lang. Then mag-i-slit lang po kami dito. Yan. So 30 centimeters po yung gagawin nating distance dito po sa ating bed. And then idadiagonal po natin. Iko-cross over po natin. Okay? So mamaya magtatanim tayo. And may patubig naman po yan. Hindi ko daw yan papatubigan. And then from there, i-document na po natin kung ano po ang mangyayari dito po sa ating Aristotle bell pepper dito po sa ating greenhouse. Okay? And then, maglalagay din po tayo ng isang bed para naman sa ating Redjet F1 ng Rizwan. So dito po ako maglalagay para wala po siyang ibablock na hangin. Kasi po pag doon, andun po yung ating mga bintana, andun po yung pinaka-source ng hangin natin. Pag naglagay po ako ng indeterminate type, the bell pepper doon, mabablock po niya yung ating hangin. Kaya ang ating pong indeterminate type ay dito ko po ilalagay isang bed. Okay, so yun po ang ating project for today. So pakita ko sa inyo yung bell pepper na Redjet F1. So ayun po yung ating Aristotle. And then yung ating Redjet F1, ako po na dito. Pakita natin, punta tayo sa ating nursery. Okay. Pum. Ating garnet guys, oh. Garnet. Kailan ko matulog na 8:15 ko po siya tinransplant yan. Hindi may mga bago tayo punla, oh, ng tomato. And then ito po yung sultan. Yan, sultan. And then sanadu. Then yung ating junction na lettuce. So yan po mga lettuce na yan, kukwento ko po sa inyo ang plano ko yan. In meantime, pakita ko po muna sa inyo yung punla nating Redjet F1. So narito ang ating Redjet F1. Ayan. Okay. So mas healthy po yung ating punlang Redjet F1. And yan po ang itatanim po natin doon sa isang bed. Yan po yung nalalabi. Yan, nilalagyan ko siya, bino-bottom feeding ko po siya guys para mas maging healthy. Yan. And then, yan po ang isang bed. And then yung iba ay Aristotle F1. So, yan yung ating unang bell pepper na inaatake po ng rodent. Kaya hindi ko po inaalis yan. So, solusyonan ko po muna yung daga. In the meantime, so yan po. So, yun po. Kita nyo yung ating seedling ng lettuce. Ito po mga lettuce na to, explain ko sa inyo. So yan, meron po tayong sanadu sa junction. Yan po guys ang itatanim natin sa pagitan, no? Dahil po ang bell pepper ay napakatagal hintayin bago mamunga. So habang po nasa vegetative stage po siya, magtatanim po ako ng lettuce dito po sa pagitan. Okay, dito po sa pagitan ay maglalagay tayong lettuce. So ang magraran po rito ay
bell pepper at lettuce. So yun po itatanim natin dito para sa first 30 days niya or first 25 days ay harvest po tayo ng Sanado lettuce saka yung junction lettuce, and then after po natin makaharvest ng Sanado lettuce, ikakat lang po natin yung puno nun, and then magpo-focus naman po tayo sa pag-aalaga naman ng bell pepper. So originally po ang plan ko rito ay pipino, kaya lang upon seeing na ganito po kalaki yung height po ng pipino at 44 DES niya, so medyo magiging challenge po yung pagmamanage ng sunlight, di ba? Kasi matatabunan niya. So better po ang gagawin ko ay humahanap ako ng mas malalim sa kanya, pero mas malalim, kumbaga mas nasa ilalim niya ng bell pepper, hindi yung bell pepper ang nasa ilalim. Okay, para hindi natin makompromiso yung vegetative growth, no, ng ating mga bell pepper for this specific experiment. So yun, yun po yung ating progress report so far para sa ating bell pepper. Ngayong araw po tayo magta-transplant October 13, 2023. So i-wash po natin, and then sundan po natin, tingnan po natin kung mapapaganda ba natin yung bell pepper dito. At sa mga interested to see the result, to check the result from day 0 to harvest day, this is the right time to follow, guys, no? Follow po kayo, subscribe po kayo kung di pa po nakaka-subscribe. Kung pinapanood niyo po ito sa Facebook, follow niyo naman po yung Facebook natin para naman madagdagan yung ating community. And then slowly I'll share yung mga experience natin, yung journey natin, para pareho po tayong matuto. So growth mindset po. So kung meron po kayong tips, tricks na alam na hindi ko po na-implement, please don't hesitate to share to me. Ma-appreciate ko po na malaki kung mag-share po kayo sa akin ng mga tips ninyo, upang nang sa ganun ay ma-improve po rin yung aking pag-garden. So yun lamang po so far, yun lamang po ngayon. Main activity po natin ay pagka-transplant ngayon ng bell pepper. Balik po tayo ulit sa susunod na video. Magkita-kita po tayo sa ating susunod na video. Mag-ingat po kayong lahat. See you soon, mga kaibigan. Bye-bye and take care.